But this 2025, mag-erupt po siya ng pinakamalakas pag-face mask na tayo lahat. Talagang grabe ang dilim ng paligid pati may Maynila. Pagsabog ng taal, may sisipuldo ang nalipas na. Kahit ako ay hindi nakaligtas sa kanyang mga pangitain, may babala din sa aking personal si Rudy Baldwin. Pero kung sa niya, pagdating na yung July at saka August, lalo na yung sila ng team, saka 26, saka August 2, saka 14, yung pamaman niya, nakakakuli na yun na kasi may aksidente po kasi kayo. Pero hindi naman daw puro trahedya ang taong ito. May good news din tulad sa pagnenegosyo. Sa negosyo, ngayong 2025, Pati ang mga pagkain. Maraming mga pangarap na tutupad sa negosyo ng pagkain. Sa kabila ng kanyang angking kakayahan, taas noong sinabi sa amin ni Rudy na wala naman daw siyang nilalabang na utos ng Diyos. Naniniwala si Rudy na ang kanyang mga nakikita o mga vision ay biyaya mula sa Diyos. Instrumento lang daw siya para maiparating ang mga mensahe sa mga tao. Tandaan natin palagi na ang Diyos nililigtas tayo. Kung hindi nga ipaparating sa atin, mapahamak tayo. Hindi man magawa ng Diyos Miss Corina na bumaba sa harapan natin para babalaan tayo, ngunit gumamit siya ng instrumento para maiparating sa atin na gano'n na tayo kamahal. Ayon kay Bishop Oscar Olido Jr. ng Philippine Orthodox Church, dapat nating siguruhin na sa Diyos nga nanggagaling ang mga pangitain. Kung ito ay hindi magdudulot ng kapahamakan sa kaluluwa, treat them as a warning. So we always prepared. Sabi, be vigilant. Maniniwala ako sapagkat nakikita ko na. Yung itong mga nangyari, kasi nakabasa ako eh. At yung mga nabasa ko, nangyari na. Nangyari na. Pati yung pagbagsak ng eroplano na sinasabi niya noon. Pero para kay Father Raul Caga, isang paring Katoliko, hindi dapat paniwalaan agad ang mga taong nagsasabi ng mga pangitain dahil tanging Diyos lamang daw ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Galing sa simbahan, talagang hindi masama. Lang ikaw ay isang station manager ng Love Radio. Paano yan may mga nagagalit sa'yo? Katulad yan, meron akong nabasa na mula nung umupo ka, maraming picture na umalis. kung negative na yung impression mo sa akin, feeling ko na kahit anong sabihin ko sa'yo, negatibo na. DJ ka dito ha, hindi ka dito manager. Ganon. Manager ako, makinig kayo ha. Sa anak mo, sinubo ka ng panahon. Totoo yan. Diba? Yung anak mo na parang agaw buhay. Naku, kung alam ko lang kung may orientation lang sa pagiging magulang, hindi ko na tinanggap yung pagiging magulang o hindi ko na pinasok. Yung asawa mo na nasangkot sa isang issue. Yes. Sobrang disappointed siya sa akin. There was a time that yung laki ng trauma ko sa kanya kasi to be honest, yung mga parata, ang tapid sa ibang mga issues, they don't know the real story. Kung ano talaga yung nangyari. First time kong in-announce yung thyroid cancer on air, happy yung reaction ng mga tao eh. Parang okay lang siya kasi tawa pa siya ng tawa. I don't know if I've ever mentioned this, pero 2 times akong nag-bleed. Dahil sa stress. Dahil sa stress. Oo. Tapos hindi ako nagsasalita. Kasi karma mo yan. Nagsimula yan sa ganito. Yung parang bang alam niya yung kwento. At kasama natin ngayon ang Reyna ng FM Radio. No? Mapapasabak yata ang aking feeling dito. Kay Miss Nicole Iala. Hi! Magandang bongacious na araw sa iyong mga viewers, mga ko. O, diba? Boses na boses pa lang. O, Diba? ulam na. Gusto mo yung ulam na. Gusto ko yung boses palang ulam na. Oo, pero syempre, hindi lahat siguro na nakakaalam na bukod sa pagiging DJ, station manager ka, paano mo hinahati katawan mo, oras mo, panahon, at emosyon mo? Alam mo sa totoo, ang dami nagtatanong kung paano ko nagagawa lahat ng mga ginagawa ko ng sabay-sabay. At ang lagi kong sinasabi, kasi meron akong support system. Hindi naman ako, medyo bida-bida ako in real life, pero hindi naman dun sa level ng bida-bida na kung alam kong pwede kong i-delegate itong gagawin na to, ipapagawa ko na lang sa iba. So, kaya naman manage. Plus, the support system especially my husband. So, lahat ng mga events na pwede kong hostan, lahat ng mga pwede kong puntahan, nagagawa ko siya. Kasi yung asawa ko takes care of the family. So, may ganon. So, may ganon klase kaming set up.
support system. Buti yung ano, di ba may mga nangyayari sa bahay? Parang yung iba lang naman naiinsulto na pag kami pinag-aalaga ng bata, iba dapat kami ang tatrabaho at siya dapat ang nandito. So, buti okay kayo sa ganun. Oo, wala kaming ganung klaseng issue na Walang kwentahan. wala eh. Kasi supportahan, we should be a team. Yun naman yung from the very beginning yung na-establish namin mag-asawa na teammates kami at hindi kami tataasan ng ihe. So, ang main goal is to be able to make sure na yung mga bagets, yung mga anak namin, mapalaki namin na maayos, maging okay yung household. Eh, ganun naman kasi sa relationship eh. Hindi naman all the time 100% yung kaya mong ibigay. There are times and there are moments na 10% lang muna yung kaya kong ibigay ngayon, 30% lang, gano'n. And kailangan mong i-balance. Kung medyo nandito siya, ito yung mag-lift up. So, syempre, yung iba tatanungin, so, wala siyang work? Andun lang siya sa bahay? Siya yung taga-sayaw ko sa gabi para maaliw ako. Charas. O, Oo. Sa ngayon, 100% household. And he's very, very proud of it. He's very proud of it and he spends so much time with the kids. Mga bagay na hindi ko talaga laging nagagawa kasi ang dami kong ginagawa. But meron kami mga ibang mga pinagkakaabalahan but it's not the regular 8